Bayan, gising na ba kayo? Ako si Jack Apostol, ang inyong abang lingkod. Ngayon ay magbibigay ng konting opinion tungkol sa iba't ibang issue. Lalo na itong issue ng pagkapanalo ng mga Duterte sa Davao City. Kasi may mga taong nagtataka kung bakit nakabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte dyan sa Davao City. Despite the fact na this family has been highly involved in controversial issues katulad ng graft and corruptions, yung tinatawag nating unethical actuations, yung abuse of power. So, at marami pang iba. Yan ay isa-isahin natin yung mga ginawa ng mga Duterte. Sapagkat ito ay hindi nakita ng mga butante dyan sa Davao City. Alamin din natin kung ano ang pinakadahilan. What are the main reasons why the Davaoenos decided to elect again these people to different positions in Davao City. Alam naman natin na na-elect si ex-president Duterte na maging mayor, ang kanyang anak ay naging vice mayor na si Baste, at ang kanyang isang anak pa rin na si Pulong ay nanatili na elect bilang isang congressman diyan sa Davao City. Pati rin ang anak ni Pulong na si Omar ay number 1 na konsihal diyan sa Davao City. Ngayon, ano ang dahilan talaga? Bakit binoto ng mga Davaoenos itong mga Duterte? Dalawa ang nakikita kong dahilan. Although, mayroon pa mga ibang reasons, no? Pero let's discuss first the two main reasons kung bakit nahalal itong mga Duterte sa Davao City. Unang-una, yung tinatawag nating political dynasty. Yung pagkapanalo ng mga Duterte ay expected na. The political triumph of Duterte in Davao City was actually a foregone conclusion. Talagang mananalo sila. Bakit kamo? Sapagkat yung malalim yung political dynasty ng mga Duterte diyan sa Davao City. They've been in power for almost 3 decades. Could you imagine? Halos 3 dekada na o mahigit pa yata. Dahil sa tagal ng panahon ng kanilang panunungkulan diyan sa Davao, ay yung mindset ng mga Davaoenos ay talagang na-impluwensya na nila, na-control na nila. Kaya napakahirap talunin ang mga Duterte. Basta-basta. Kasi ang mga Davaoenos, sila lang ang nakikita. Walang alternatibong kandidato na pwedeng lumaban sa mga Duterte. Ang mga Nograles nag-attempt labanan ng mga Duterte. Subalit ang mga Nograles ay mga traditional politicians din. And in fact, medyo may pagkawig din sa mga Duterte yan. They're looking for best opportunities to gain power. Kung makikita natin nung panahon ng Pangulo si Duterte, itong mga Nograles ay nakapag-alyansa sa mga Duterte. Kaya masasabi ko na hindi sila talaga ang the right alternative to replace Duterte in power in Davao City. Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit ko nasabi na hindi karapat-dapat ang mga Duterte na manatili sa kapangyarihan dyan sa Davao City? Simple lang, yung mga ginawa ng mga Duterte. Ngayon, ano-ano ba ang mga ginawa ng mga Duterte? Marami pong ginawang mga kasalanan ng mga Duterte. Hindi lamang sa Davao, kundi pati
sa buong bansa. Unahin muna natin ang pinaka-pinuno ng pamilya na si Rodrigo Duterte na naging Pangulo. Si Digong, kung tawagin nga natin, malaki ang kasalanan sa bayan. Bakit kamo? Yung kanyang war on drugs ay nagresulta ng maraming buhay. Maraming namatay sa kanyang war on drugs. Hindi tayo nag-object sa war on drugs. Subalit, no, ang kailangan natin ay ilagay sa lugar ang ganitong uri ng pulisiya. Ano ang nangyari sa ilalim ni Duterte? Sabi nga ng mga rights groups, mahigit 30,000 ang victims ng extrajudicial killings. Pag sinabi nating extrajudicial killings, ang ibig sabihin, ito yung mga namatay na hindi nabigyan ng proseso o ng pagkakataon ng proseso ng batas. Pero sa record ng mga pulis, mismo, official, lumalabas na halos mahigit 6,000 biktima ng extrajudicial killings. At nakikita rin natin, sa libo-libong namatay, bilang mo lamang ang naisampang kaso laban sa mga abusadong pulis na pumapatay. Pangalawa, si Duterte, si Digong, ang pinakabastos na naging Pangulo ng Pilipinas. That is a public knowledge. Alam naman natin kung paano magmura in public itong si Digong. Yung mga kritiko niyang hindi niya kursunada at yung mga taong galit siya, minumura niya. Gumagamit siya ng mga salitang hindi makanais-nais bilang opisyal ng bansa. Ganon kauri ng leader itong si Digong. Pangatlo, yung kanyang pambabastos sa mga kababaihan na in public inahalikan niya. Walang respeto sa mga kababaihan. Yung mga pananalita niya ay hindi kanais-nais para sa mga kababaihan. Pang-apat, yung kanyang pagnanakaw sa bayan na hindi may paliwanag. Bakit ko sinabing pagnanakaw? Sapagkat kung siya ay matinong politiko na hindi korap, bakit hindi niya mapirmahan itong bank waiver? Hinamon siya ni Trillanes. Bakit hindi niya tanggapin? At patunayan niya sa bayan na siya ay malinis. Hindi niya magawa. Siguro naman ang mga Pilipino nag-iisip. Kung hindi mo magawa, may katotohanan. Ganon din ang kanyang mga anak. Si Sara Duterte, na ngayon ay umaharap sa impeachment trial. Bakit siya na-impeach? Sapagkat marami siyang nilustay na pera ng bayan na hindi may paliwanag. At bukod dito, abusadong opisyal din siya kung paano siya manakit. Kung matatandaan natin yung sheriff na sumusunod lamang sa kautusan para ipatupad yung order ng court. Binugbog niya in public. At kung paano rin siyang magmura at magbantaan ang Pangulo ng Pilipinas. Ganon ang uri ng karakter ni Sara. Ganon din ang kanyang mga kapatid na lalaki. Na itong si Pulong na napapaligiran ng mga kaibigan na na-involved sa drugs. Yan ay hindi may tatanggi. Yan ay public knowledge. Si Pulong na nambugbog din ng isang tao na may tuturing yung may tuturing nating isang businessman daw na nagbibigay o nagpo-provide ng mga kababaihan ng mga babae sa mga kaibigan ni Pulong. Bugaw kung tawagin nga. At ganun din si Baste. Kung magsalita ay halos